sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Di ba kinagalitan na kita? Ang tigas ng ulo mo ah! Huwag po sana kayong magalit. Kailangan lang po talaga malaman ninyo ang sasabihin ko. Ang kalagayan ng ate ninyo. Hindi kami interesadong malaman ang kalagayan ng maruming babaeng yon. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Maraming kasambahay ang kahanga-hanga dahil sa taglay nilang tiyaga. Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Elsie sa ating dulang sa kanyang panahon. Elsie! Elsie! Halika nga rito! Ma'am Feli, bakit po? Napakakupad mo naman! Bakit hanggang ngayon, hindi mo pa rin nalilinis tong kwarto ko, ha? Ha? Pasensya na po, ma'am. Inuna ko po kasi yung inuutos niya po sa akin. Ang sabi mo talagang makupad ka! Mahigit 1 taong ka na sa akin, wala kang pagbabago? Dapat yata talaga palitan ka eh! Naku, huwag naman po, Ma'am Feli. Kailangan ko po itong trabaho ko para po sa mga kapatid ko nag-aaral. Pwes kung ayaw mo mapalitan, pagbutihin mo ang trabaho mo! Maglinis ka na dito! Nakakabwisit ka! Salamat naman at nakapasyal ka uli dito, anak. Pasensya na po, Itay. Bihira ako makadalaw dito. Kasi naman, 1 beses lang sa 1 buwan ng day off ko eh. Kumusta naman ang amo mo? Hindi na ba masungit? Wala pong pagbabago, Tay. Pero hindi naman po siya nananakit eh. At saka maayos po siya magpasahod. Kaya tinitiis mo kahit sigawan at murahin ka. Kailangan ko po ang magandang kita ko kay Ma'am Feli. Para po sa inyo ng mga kapatid ko. Bakit hindi mo subuking lumipat ng ibang amo? Huwag na lang po. Baka makatsyempo uli ako ng amo na manyakis. Tulad po ng isang inalisan ko. Magtitiis na lang po ako dito kay Ma'am Feli. Pasensya ka na, anak. Sa halip na matulungan kita, nagiging pabigat pa ako. Tulad ngayon, magaling na nga ang sakit ko sa baga, kaso... Oh, ano po, Itay? Bakit ayaw niyong ituloy? May problema po ba uli? Nagpatingin ako sa doktor sa mata. Sinamahan ako ni Nanette. Sabi ng doktor, may katarata raw ako. Yun daw ang dahilan ng panlalabo ng isa kong mata. Po? At kailangan ko raw na maoperahan. Huwag po kayong mag-alala, Tay. Gagawa po ako ng paraan. Ha? Dapat maoperahan po kayo. Para hindi kayo mabulag. Anong gagawin mo, Elsie? Kawawa naman si Itay. Mula nung pumanaw si Inay, naging sakitin na siya. Kala ko wala nang magiging problema nung gumaling ang sakit niya sa baga. Meron pa rin pala. Elsie? Bakit hindi ka pa na... Oh, bakit ka umiiyak? Ma'am, kayo po pala. May iuutos po kayo, ma'am. Bakit ka nga umiiyak? Abay, hindi pa naman kita pinagkagalitan ah. Naalala ko lang po kasi ang tatay ko. May problema po siya eh. O bakit? Hindi pa rin magaling ang sakit niya? Magaling na po. Kaya lang sabi po ng doktor, may katarata raw po siya. At ngayon daw ang tamang panahon para operahan siya. Kaso wala naman po kung ipon
para doon. Wala ka naiipon sa kita mo sa akin? Abay, pambihira ka. Pinadadala ko po lahat yun sa kanila. Nag-aaral po kasi yung dalawang kapatid ko. At ako lang po ang naghahanap buhay sa amin. Ganun ba? Opo. Sige. Kakausapin ko yung kaibigang konduktor para maoperahan ang tatay mo. Ho? Totoo po, ma'am? Walang dahilan para biruin kita. Naku, maraming salamat po, ma'am. Salamat po. Huwag kang magpasalamat. Dahil ikakaltas ko sa sahod mo lahat ng gastos. 25% ng kita mo ang kukunin ko. Opo, ma'am. Payag po ako. Ang mahalaga, hindi mabubulag ang tatay ko. Kumusta na po ang mata niyo ngayon, Tay? Masakit po ba ang operasyon niyo? Hindi, anak. Minsan nga lang, kumakati yung mata ko, kaya nilalagyan ko nung pamatak na inireseta ng doktor. Huwag kayong yuko ng yuko, ha? Huwag kayong magpapwersa. Oo. Basta lahat po ng bilin ng doktor sundin nyo para mabilis kayong gumaling. Iingatan ko mata ko, Elsie. Dahil alam kong pinaghirapan mo na maoperahan ako. O kumusta naman si Ma'am Feli mo? Alam nyo, parang nagbago na po siya, Tay. Hindi na po siya laging sumisigaw sa akin. At nakikipag-usap na rin po siya sa akin, minsan-minsan. Anak, alam mo bang dinalaw niya ako sa ospital? Po? Wala po siya nabanggit sa akin na nakita kayo. Napag-usapan ka namin. Sinabi ko sa kanya na mabait kang anak at napakalaki mong tulong sa amin. Kuya John, ito nga pala yung kape mo. Ay, thanks, sis. May tumawag nga pala kanina habang wala ka. Sino? Elsie daw? Katulong ni ate. Bakit daw? Sabi, sana daw dalawin natin si ate sa birthday niya. Siguro inutusan siya ng babae niyo para tawagan tayo. Hindi daw. Kusa niya raw ginawa na tawagan tayo. Para nga raw mapasaya natin si ate. Sana sinabi mo, huwag na siyang sumangkot pa sa mga problema natin. Dahil wala naman siyang nalalaman. Sinabi ko. Oh, Pinagalitan ko pa nga. Para hindi na nga tayo kulitin pa. Sana magustuhan ni Ma'am Feli itong binili kong birthday card. Sana mapasaya ko siya kahit paano. Ay, kalapit na siya rito. O, Elsie, Ma'am, para may iniisip ka. May problema ba? wala po, Ma'am. Gusto ko lang pong ibigay sa inyo to. Pasensya na po kayo. Ang bato nasa sobre. Birthday card. Happy birthday po. Pasensya na po, yan lang ang nakaya kong ibigay sa inyo. Salamat sa iyo, ha? Alala mo ang birthday ko. Darating na po ang best friend niyo, Ma'am. Tumawag po. O-order ako ng pagkain para sa lunch natin mamaya. Papuntahin mo rin ang tatay at mga kapatid mo, ha? Po? Para makasama natin sila magsasaya. Tinawagan ko po mga kapatid niyo, Ma'am. Pero, busy daw po sila. Huwag mo na silang pagtakpan. Alam ko, hindi sila pupunta. Dahil hanggang ngayon, hindi nila ako mapatawad. Kahit na nga nagawa kong bagay na yon para sa kanila.
Makalawa, day off na ni Elsie. Makakasama na uli namin ang aking anak. Matutuwa siya pag nalamang kumikita na ako kahit paano sa pagtitinda ko ng lugaw dito sa harap ng bahay namin. Nagre-ring ang cellphone ko. Teka. Uy, si Elsie. Hello, anak. Ano't napatawag ka? Tay, hindi po ako makakauwi dyan sa Makalawa. Bakit? 3 days na pong nasa ospital si Ma'am Feli. Ha? May COVID po siya, Tay. Ano? O, ikaw anak. Huwag kayong mag-alala. Negative po ako sa swab test. Pero nagko-quarantine po ako ng ilang araw para makasiguro. O, sige anak. Mag-ingat ka dyan, ha? Lagi kang manalangin. Ipanalangin mo rin ang amo mo. Opo, lagi ko nga po siyang tinatawagan at pinalalakas ko po ang loob niya, Tay. Sana naman. Gumaling siya agad. Oh, sino ka? Ano kailangan mo? Ako po si Elsie, katulong ni Ma'am Feli, ang kapatid niyo po, sir. Pinapunta ka ba rito ng babaeng yon? Ay, hindi po. Kusa ko pong hinanap itong lugar ninyo. Bidyong! Ah, Bakit ayaw mo patuloyin yung bisita mong babae? hindi ko siya bisita, Kate. Ha? Katulong siya ni Ate Feli. Ha? Ikaw pala yung kausap ko sa cellphone nung birthday ni ate. Ako nga po, ma'am. Di ba pinagalitan na kita? Tigas ng ulo mo, ha? Huwag po sana kayong magalit. Kailangan ko lang po talagang malaman ninyong sasabihin ko ang kalagayan po ng ate ninyo. Hindi kami interesadong malaman ang kalagayan ng maruming babaeng yon. Bakit po ba hindi niyo siya mapatawad? Oo, nagbenta siya ng katawan. Pero nagawa niya yun para may taguyod kayo. Ano? Dahil ulilang lubos na kayo. At na makaipon, nagbagong buhay din siya. Ha? Pwede po mo kayo pagtanggol ang babaeng yun? Binigyan niya ng dungis ang pagkatao namin. Kaya namumuhi kami sa kanya. Nasa ospital po si ma'am. May COVID siya. At delikado ang lagay niya. Ano? Sana, kung talagang matigas ang puso ninyo at hindi niyo siya mapapatawad, kahit pakunwari lang, kausapin niyo siya sa cellphone. Para kung lilisa na siya sa mundong ito, lumisa naman siya ng masaya. Si Ate Feli? Mabait po ang ate ninyo. At mahal na mahal niya kayo. Ate Feli, si Katie to, ang kapatid mo. Kate? Ate, hello? Narito rin ako. Mga kapatid ko. Ate, patawarin mo kami. Maling-mali yung ginawa namin sa iyo. At nagsisisi kami, ate. Salamat, mga kapatid ko. Mahal na mahal ko kayo. Mahal ka rin namin, ate. Pagaling ka, ha? Para makasama ka na uli namin. Elsie, anak. Ano nang balita sa amo mo? Ay, Oh, bakit parang naiiyak ka? wala na po siya. Hindi po siya nakaligtas. Kawawa naman siya. Yung mga kapatid niya, alam na ba nila? Opo.
nahimo ko sila nakausapin si Ma'am bago po siya namatay. Attorney Marlon, bakit po tinawag niyo pa ako sa pagbasa ninyo ng testamento na iwan ni Ma'am Feli? Importante na narito ka, sapagkat may iniwang din para sa iyo si Feli. Po? Eto, ang lahat ng kabuhayan niya ay hahatiin sa inyo, John, Kate. Pero nag-iwan siya ng halagang 2 milyong piso para kay Elsie. Eto, sabi niya rito sa kanyang sulat, eto, babasahin ko, ha? Ibinibigay ko ang halagang 2 milyong piso sa aking mabuting kasambahay na si Elsie upang makapagsimula siya ng isang mas maayos na buhay at matulungan ang kanyang pamilya. Ayan, o. Maraming salamat po. Tama na ang ginawa ni Ate Feli, Elsie. At nagpapasalamat kami sa iyo dahil iminulat mo kami sa pagkakamaling nagawa namin sa aming kapatid. Dahil sa iyo, nakahingi kami ng tawad kay ate bago siya pumanaw. Salamat sa iyo. Ang mabuting alipin ay laging may mamanahin, di man sa atin, ay sa Diyos na Panginoon natin, sa Kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Susan Robles, Phil Cruz, Rosana Villegas, at Bobby Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutiap. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Music and Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Roberto Bobby Cruz sa kanyang panahon.